Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So sa first two games ng Lakers ay mukhang nahihirapan nga sila na paikutin o mabigyan ng tamang minuto ang mga players. Very loaded nga ang team na ito with talent. Ngunit yun nga mahirap dahil lahat ay deserving ng madaming minuto. At para sa isang player ay hindi nga madali na makakuha ng rhythm kapag bawat 5 minuto ay ilalabas ka. Halimbawa last game, decent game ang nilalaro ni Austin Reeves, ngunit sa first 8 minutes ng fourth quarter ay nakaupo lamang ito sa bench dahil si D'Lo at Gabe Vincent na naglalaro kahit na nagtala ito ng 1 of 6 shooting sa field sa mga oras na yon. Subalit naging solid naman ang depensa nila. Ganun pa man kailangan nga talaga nila na maghati-hati ng minuto dahil lahat naman sila ay may ambag sa iba't ibang paraan. Si Hachimura matapos na gumawa ng 3 points at matapalan si KD sa first quarter, nilabas nga ito at pinabalik na ito sa second half kung saan naglaro lang siya ng 7 minutes at napunta nga kay Christian Wood ang mga minuto nito na mas mahaba at mas solid ang naging depensa kay KD down the stretch of the game. Again, both players ay may ambag ngunit mahirap nga sila na ipagsabay dahil hindi din nasunod ang rotation kay LeBron James. Supposed to be ay maglalaro siya ng 28 to 30 minutes per game. Ngunit dahil bawat upo niya nga ay lumalaki ang lamang ng Suns, napilitan na maglaro si LeBron ng 35 minutes. May one time nga na naglatag sila ng D'Lo, Vincent, Reeves, Hachimura and LeBron lineup. Nilagay nga ni Coach Darvin Ham si LeBron sa center position habang nasa bench si Anthony Davis, Christian Wood at Jackson Hayes. So it's safe to say na medyo magulo pa nga ang rotation ng Lakers sa ngayon. Nasa experiment mode pa nga si Coach Darvin Ham to start the season. Ngunit yun nga, simula pa lang naman ang season kaya naman mahaba pa ang oras niya to figure things out. Ngunit sa ngayon ay mukhang starting lineup lang nga ang fix sa Los Angeles Lakers. It's up to the players to catch a rhythm sa maikling playing time. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang mukhang nagkamali naman ang Memphis Grizzlies sa ginawa nila noong off-season, nagsimula nga ang season na ito na wala si Ja Morant dahil suspended siya sa first 25 games. Madaming fans ng Memphis ang kampante lang dito dahil maganda naman ang pinapakita o nilalaro ng team nila kahit na injured noon si Ja Morant. Ganun pa man nakalimutan nga ng madaming fans na inalis na nila si Tyus Jones. Basically a starting caliber point guard na nagpapatakbo ng opensa nila tuwing wala si Ja Morant. Siya nga ang highest paid player off the bench at well-deserved niya ito. 5 straight years na nga siya na may pinakamataas na assist turnover ratio. Napakataas ka ng basketball IQ ng player na ito at malaking parte siya ng team ng Memphis Grizzlies noon. Without Tyus Jones, Ja Morant, Dillon Brooks at Steven Adams, kahit na naidagdag na nila si Luke Kennard, Derrick Rose at Marcus Smart, ang Memphis ay bumagsak na sa 0 wins and 3 losses to start the season. Sa palagay nyo ba ay kakayanin ng Memphis na makapasok sa playoffs sa napakalalim na Western Conference? Isama na din natin sa update na ito na opisyal lang babalik si Draymond Green sa game ng Golden State Warriors mamaya kontra sa Houston Rockets matapos ay pagpahinga ang preseason at ang first 2 games ng regular season dahil nga ito sa ankle injury na natamo niya noong off-season workouts. As of 3 AM Philippine time ay hindi pa maliwanag kung sino ba ang starting 5 ng Warriors at kung manggagaling ba ang former Defensive Player of the Year sa bench ng multi-time champion franchise. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?